God, purihin ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Indeed, atin pong inaantay ang kingdom ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Sabi po ng Biblia, unahin muna natin ang paghahari ng Diyos sa ating pong mga buhay. Praise the name of the Lord. Muli, magandang umaga po sa bawat isa, sa ating pong mga kapatid na nasa ibabaw, sa itaas. Kayo po ay medyo angat na ng konti. Pag nag-rapture, mas mauna kayo makarating sa langit. Hindi pa sa ating mga kapatid po ngayon po online, sa kanila pong lugar na kinalalagyan. Magandang umaga po, anuman pong oras dyan na inyong kinalalagyan. Good day, a blessed day to all. Sa ating pong mga kapatid, nakapiling po natin ngayon face to face, in person. Tingnan nyo katabi nyo, humihinga pa ba siya? Buhay pa ba siya? O kung baka po estatwa na yun. Purihin ng Panginoon. Sa magandang umaga, sa biyaya po ng Diyos. Everything is by God's grace. Ibig sabihin, lahat po ng nabagay na nangyayari sa ating pong buhay, ibiyaya po ito ng Diyos. Karagdagang lakas, biyaya na pang. Karagdagang buhay, biyaya na pang. Karagdagang hininga. Nakakahinga pa ba kayo? Salamat po kung maluwag pa rin paghinga nyo. Salamat po sa init ng panahon. Salamat din kung lalamig ang panahon. Ang mahirap niyan, nanlalamig na sa pananampalataya at hindi mainit sa Diyos. Gayunpaman, morning po sa bawat isa. Puri ng Panginoon. Kung meron po kayo dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin. Ayan. Handa na po ba kayo makinig ng salita ng Panginoon? Pero bago po yun, tayo po ay sandaling yumuko, manalangin po tayo. Hindi ko na kayo patatayuin. Okay lang po ba yun? Alam ko po, pagod ang ilan sa inyo. Kasi po, ang panalangin po kay nakaupo, nakahiga, nakalukod, whatever your positions, your posture, ang mahalaga po yung puso natin nakaugnay sa Diyos. Amen po ba ron? Puri ng Panginoon. Baka naman po, pag pikit nyo mananaginip na kayo at matutulog. Okay. Puri ng Diyos sa kanyang kabutihan, kadakilaan sa pagkakataong ito. Amen. Sandali po natin buksan ang ating Biblia at makibukas po kayo sa akin dyan po sa aklat ng Nehemiah. Nakandyan po sa atin, chapter 4, verse 19 to 21, the book of Nehemiah. Nasa Old Testament po yon. Sige po, bibigyan ko po kayo ng 2 araw. Masumpungan po sa inyong Bible. Aklat po ng Nehemiah. Chapter 4, verse 19 to 21. Bago natin basahin, sino po sa inyo ang nabasa na po yung aklat ng Nehemiah? Salamat po sa nag-iisang amin sa akin pong gilid. Basahin po ninyo ang aklat ng Nehemiah. It teaches us a lot of things, especially with regards to leadership, pangunguna. Kasi lahat po tayo may area of leadership sa loob at labas ng tahanan, saan man tayo naroon. Nehemiah chapter 4, verse 19, ito po ang ating mababasa hanggang verse 21. Ang sabi po dyan, sinabi ko sa mga pinuno, mga opisyal, at sa mga mamamayan, malawak ang ginagawa nating pader at malalayo ang ating pagitan habang nagtatrabaho. Kaya kapag narinig ninyo ang tunog ng trumpeta, pumunta kayo agad dito sa akin. Ang Diyos natin ang siyang makipaglaban para sa atin. Ulitin natin yun. Hinighlight ko po yung talatang ito. Ang Diyos natin ang siyang makipaglaban para sa atin. Kaya patuloy ang paggawa namin mula madaling araw hanggang hating takipsilim. At ang kalahati ng mga tao ay nagbabantay na may dalang sandata. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng ilang portion po ng Book of Nehemiah na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Tayo po'y lahat yumuko, tayo po'y manalangin. Let's ask God's provision and guidance as we hear the Word of God this morning. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Ama. We worship you, Father God. Indeed, you're so good to us. Mabuti kang Diyos. Dakila ka. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Even times of darkness, moments of trials and difficulties, Lord, you're still good. And your goodness never come to an end. Hindi po natatapos ang kabutihan. Lord, kami pong lahat nakararanas po ng panghihina, karamdaman, kalungkutan, kabiguan din naman. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, O Diyos, salamat nariyan ka. Ikaw ang siyang patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan, panibagong araw, pag-asa, and open door of opportunities, O Lord, as the days come, O God, you're giving us another opportunity to
to serve you, to love you more than ever, O God. Sa umagang ito, hayaan mo po, Panginoon, namin pong pagbulay-bulayan ang iyong makapangyarihang salita. Salita na nagbibigay buhay, pag-asa, nagbabago ng buhay, nagbibigay po ng direksyon at patnubay, Panginoon, sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay upang kami magtagumpay sa aming pong buhay pananampalataya. O Diyos, kami po humihingi ng tulong, gabay ng Banal Espiritu. Patnubayan mo kami, pangunahan, O Lord, as we listen to your word, O God. Help us to be more alert and awake, O God, as we ponder your word together. Ikaw po maluwalhati, maparangal at madakila, O Diyos, sa aming pong kalagitnaan. Lord, abutin mo ang pangailangan ng bawat isa. Kung meron man sa amin, O Diyos, ngayong umaga, may problemang daladala o discourage sa buhay, Lord, don't let him go out, O God, at tapusin ang gawain nito na hindi niya naranasan, O Diyos, ang iyong pong pagpapala at kalakasan nagmumula sa iyo. Pagalingin mo may mga karamdaman, palakasin mo mga nanlulupaypay, patatagin mo ang bawat isa at namin, Panginoon, palitan mo ng kagalakan, ng kalungkutan kung meron mang malungkot sa umagang ito, O Diyos. Saan man sila naroon, Lord, maging po kapiling namin ngayon on person or online sila, O Diyos. We pray, Lord, for your provision, guidance, and leading, and your blessing be upon us. Here is your humble servant, O God. Make use of my life as a channel of your word, of your blessing, to encourage people this morning, O God. All the glory, honor belongs to you. Praise yours in the mighty name of Jesus. Ito pong aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Palakpakan muli natin ang Panginoon. God is good. All the time, God is good. Purihin ang Panginoon. Sino po sa inyo nagbasa ng aking pong insight ngayong umaga? Huwag yun itaas ang kamay nyo. Yan, pag-usapan na natin sandali ang bagay na ito. Kasi may kaugnayan po ito sa message ng Diyos na inilagay ng Panginoon sa aking pong puso, sa inyong abang lingkod. Pinamagatan ko pong mensahe ng Panginoon ng overcoming discouragement. Overcoming discouragement. Sino po dito nadi-discourage na sa buhay? Tahimik kayo. Kung sagot mo yung oo, well, ang magandang balita, hindi ka nag-iisa, marami na kayo ngayon. Discourage. Bakit po discouragement? Pwede namang encouragement ang pag-usapan natin. Alam niyo po, hindi ma-highlight ang kagandahan mo kung walang katabing pangit. Di ba? Hindi makikita ang kabaitan mo kung wala kang katabing hindi mabait. Sometimes, negative force is there to give us value on the positive forces ng buhay. Di po ba? Minsan, madama mo yung kagalakan ng Diyos kapag ikaw'y dumating muna ng kalungkutan, nakaranas mo na ng lungkot. Saka ma-realize, nagpapasaya pala ang Diyos. Lahat tayo nagkulang at nagkamali at nagkasala. Wala pong matuwid, wala ni isa sa atin. Marahil mukhang anghel ang katabi mo, pero pag hindi si Kristo nasa puso niyan, impyerno bagsak niyan. All of us have sinned, and no one is righteous, sabi ng Bible, walang matuwid, wala ni isa. Walang taong sinilang sa mundong ito na hindi nagkamali, nagkasala at nagkulang sa panuntunan ng Diyos. Marahil may angking kang kabaitan, pero ang kabaitan mo hindi ito pumasa sa kabaitan na nais ng Diyos makita sa buhay natin. Marahil ikaw'y mabuting tao, pero yung kabutihan natin hindi po nakaabot sa standard ng Diyos. Sa totoo lang, no one among us are righteous. Only Jesus is righteous. Kaya kung wala si Jesus sa buhay natin, wala tayong kaligtasang dala o taglay na makakamit sa buhay. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father but through Him alone. Maliwanag ang Biblia dyan. Well, all of us deal with discouragement in one form or another through our lives. Lahat po tayo nakakaranas po ng discouragement. Sino po dito hindi nakaranas ma-discourage? Yung naghanda ka, tapos walang dumalo, maka-discourage yun, di ba? Yung nag-prepare ka, ang init-init, iniwan mo payo mo, paglabas mo, bumiglang umulan. Mga bagay na nangyayari sa buhay natin na para bagang, bakit nangyayari ito, hindi ka nagiging masaya dahil doon. Discouragement cover a broad range of concept. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano bang ibig sabihin ng discouragement? Nasa PowerPoint ko yan, kapatid. Sundan nyo lang ako sa message ko, sundan nyo po yung power. Causes and natures and cure of discouragement. Pag-usapan po natin ito.
Ano ba ang ibig sabihin ng discouragement o discourage? Ito po ang ibig sabihin. Sa dictionary sabi niya, to discourage means to deprive of confidence, hope, or spirit. Disheartened, down. Afflict, beat down, demoralize, depressed, dismayed, distressed, frightened, intimidate, hurt, and troubled. They are all synonyms of the word discourage. Kung Biblia o kung dictionary pag-uusapan, ibig sabihin ng discouragement, wide range pala. Ibig sabihin, ang salitang discouragement, marami silang magkakamag-anak. Yung nawalan ka ng lakas ng loob, nang hina ka, nang lupaypay ka, natakot ka. Bakit? Lahat ng yan ay nagdudulot ng discouragement sa buhay, kawalan ng pag-asa. Alam mo ba na may kapangyarihang manira ang discouragement sa ating buhay? Discouragement can destroy your life, I tell you. At sabihin sa kapatid, nadi-discourage ka ba sa akin? Ay salamat naman kasi gusto kong mapahama ka. Parang ganun. Magulang lang eh. Sino dito nanay at tatay? May mga oras pa hindi kayo natutuwa sa mga anak nyo. Yung inutusan mo, hindi sumunod. Ano yun? Frustrated ka, nakaka-discourage yun. Failure ka, di po ba? Hello? Dumarami po ang bilang ng tahanang wasak, pamilyang sira at buhay na magulo. May mga anak ayaw na umuwi ng bahay. Bakit? Nadi-discourage sila. May mga relasyon di na maayos. Nagsasama na lang dahil para lang sa mga anak, magsama na lang tayo. Kakaya naman, baka isipin ng kapitbahay eh, kung ano na lang sabihin nila. Tingnan nyo, nadi-discourage na kasi failure sila sa kanilang relationship. Bahagi po ito ng buhay. Alam mo ba na may kapangyarihan magnira ang discouragement sa buhay natin? Bago natin pag-isipan ang paraan para ma-overcome natin ang discouragement, pag-usapan muna natin ang ilang mga bagay patungkol sa bagay na ito, patungkol sa ano ba ito, ano ba ang dahilan kung bakit tayo na-discourage at paano natin ito magagamot sa buhay natin. Sino dito na-stress na sa trabaho? Stressful yung trabaho. Wala, ang palad nyo naman. Ito sabi ni Rick Warren sa kanyang aklat. In the purpose-driven life, sino po nabasa purpose-driven? Natapos nyo ba yung purpose-driven life? Tingnan nyo. Kaya ibig sabihin, gusto natin discipleship system, tapos hindi natin matapos, purpose-driven life, hindi nyo lang matapos. 40 days of knowing and understanding the reason and the purpose of living. Maraming bumili ng aklat yan, maraming nag-apply niyan. Corporate world, ginamit yan. Christian world, ginamit po yung purpose-driven life. 40 days of purpose-driven life. Understanding the purpose and reasons of life. Bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito? According to Scripture, according to salita ng Diyos. Bakit po ba? Nakalimutan na ng marami yun. Nireview ko uli at binalik-balikan sapagkat ito yung nagpapaalala sa atin ng ating pong tunay na dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Bakit ba ako humihinga? Bakit ba ako kumakain? Bakit ba ako nagtatrabaho? Bakit ako nag-aaral? Bakit ko ba pangarap na gawin itong bagay na ito? Bakit ba ako nagtatayo ng bahay? Bakit ba biligid? Bakit ako naninegosyo? Lahat ng yan ay may dahilan. Sa likod ng lahat ng yan ay may reason and may motivation. Tama po ba yun? Bakit ka nag-aasawa? Sino dito gusto mag-asawa? Mga young people. At maging young at once upon a time. Bakit gusto mag-asawa? May dahilan po ang lahat ng yan. Lahat ng plano natin gustong mangyari sa buhay, meron pong purpose yan. Bakit ba ako nangangaral? May dahilan po kung bakit ako nangangaral. Bakit ako naglilingkod sa Diyos? May dahilan po lahat ng yan. At ang bottom line nito, ano yung dahilan ng Diyos kung bakit ako nandito sa mundo? Because God is the owner of life, not us. Ang Diyos ang may-ari ng buhay ko, hindi ako. Kaya kadalasan, bakit tayo nadi-discourage? Because we focus more on ourselves. Kaya ka nadi-discourage. Yung tumingin ka sa salamin, tapos nabura yung kilay mo. Meron pa kaming kilalang pamilya na walang kilay. Pamilyang walang kilay. Lahat sila talaga, kinukulayan nila to. Ayaw nila na pinagpapawisan sila. Ayaw nila umuulan. Kasi nga, ano tawag doon? Yung mga natutunaw. Yung kilay. Yung titingin ka sa salamin, tapos nawala kilay mo. Discourage ka, di ba? Tumingin ka sa salamin, anong ilong mo, medyo hindi matangos. So, discourage ka. Na-discourage ka sa kulay mo, na-discourage sa hugis mo, na-discourage ka sa size ng katawan mo. Parang sinabi ni Pastor Rene, bakit nyo pinapansin ako'y nangayayat? Nagkasakit ka ba, Pastor? Lahat ba nangayayat, nagkasakit? Tama nga naman siya. Pero hindi nyo pinapansin yung tumataba. Tumataba, nagkasakit ka ba? Tumataba ka eh. Di ba?
Ano bang ibig kong sabihin? People are so discouraged in all things that is happening to us. Nadi-discourage tayo. Bakit? Kasi nga nakapokus tayo sa ating sarili. The more we focus on ourselves, the more we will prone to discouragement. Hello, di po ba? Di-discourage ka. Bagong bilhin sa sasakyan mo, natabihan ka ng mas modelong sasakyan. Discourage mo, mabuti pa siya, bagong-bago sa kanya. Nabili ko lang kahapon, naunahan lang ako. Ibig sabihin po, when you compare yourself and you become so selfish, doon pumapasok yung discouragement. So sa buhay natin, dami niyan. Discourage ka, nag-review ka, gusto mo maging top, naunang ka ng iba. Alam niyo, mga maraming magulang, problemado. Gusto nilang anak nila, number 1. Ayaw naman mag-aral, paano maging number 1? Awayin pa yung teacher. Tama, Veronica? May nang-away ba sa'yo? Nag-walk out na lang siya. Tingnan nyo. Discourage. Marami pong teacher nga discourage. Marami pong empleyado discourage. Marami pong, lalo na mga pastor, discourage. Alam niyo ba motto ng ilang mga pastor? Sabi ng ilang pastor, sabi ni Rick Warren, nadadama niya, kada linggo gusto niya mag-retire, mag-resign sa pagpapastor. Every Monday daw. Pag dumarating Monday, he want to end up preaching the gospel. Why? Kasi dumarating yung stress ng buhay. Tingnan siya, tabi niyo po, tao ba siya? Kurutin niyo sandali, pag sumugot ng aray, tao yan. Di ba? Bakit? Lahat po tayo subjected to stress. And stress leads to discouragement. Di po ba? Kahapon lang po, nung umuwi kami, sabi ko sa anak, be patient. Ang traffic po sa expressway. Be patient. Ba? God is teaching us with negative issues sa buhay natin. Be patient. Pagtiisan na lang natin, anak, dahil wala tayong magawa. Alam mo, lumipad tayo. Hindi naman pwede, wala tayong pakpak. Yung aeroplano dala natin. Kung aeroplano nga, kailangan pa ng runway bago makalipad yan So be patient. Mag-antay. May tinuturo ang Diyos sa atin. Di po ba? Discourage. Sino po, nadi-discourage, kasama mo yung kaibigan mo. May ganun din, no? Pastor, kasi pagkakasama namin wala kaming nagagawang maganda. Wala kaming nabubuong plano. Laging problema. Sino dito laging sa problema kapag kakasama sa grupo? Salamat wala sa Bethel niyan. Ang mabait na taga-Bethel. Okay, discouragement. Pag-usapan natin ito. Discouragement is unique to human being and it is universal. Eventually, everyone feels it. Darating sandali, mararamdaman mo ito. Di ba? Including those in ministry. I have no doubt you've experienced discouragement at times. You might even discourage as you are now listening to me. Ayan. Ibig sabihin, habang kayo nakikinig sa akin, marahil ng ilan sa inyo nadi-discourage na. Ayan. Bakit, Pastor? Ilang oras mensahe mo? Alam niyo po ba, ang haba po ng message na ito, aabutin tayo ng 2 oras. Discourage na kayo, no? 2 oras. Okay, mag-alala, 20 minuto lang ito. Ayan, nakatingiti na yun. Hindi totoo yun. Joke lang yun. Discourage na kayo. Okay? So, ano pong dahilan kung bakit na nadi-discourage? Sa Book of Nehemiah, ito po yung magandang aklat na babasahin natin. Sapagkat dito, inatasan ng Diyos si Nehemiah, nung siya pumunta, nung mabalitaan niya, nangyari sa kanyang bayang Jerusalem. Nung mabalitaan niya, nabagabag siya. Ito story niya Nabagabag si Nehemiah. Sapagkat yung wall that support Jerusalem ay nasira, bumagsak, naruin, gumuho. Kaya yan po, para sa kanila, yung mangyaring ito. Kaya yan po sa mga Hudyo, na ang kanilang wall of protections has been ruined down. Nagumuho, nagiba. Kaya yan yun. So gusto ni Nehemiah, Lord, gusto niyang itaas muli ang dakilang pangalan ng Diyos sa buhay nila. Kasi they are chosen people of God Yung Israel is a chosen people of God. Pinili sila ng Diyos. Tapos yung wall, ruined. So na-discourage siya, na-depress siya. So gusto niya, Panginoon, humiling sa Lord, gamitin mo ako para maitayo muli yung wall of Jerusalem. So ginamit po ng Diyos si Nehemiah upang simulan ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Nagsimula silang may kagalakan sapagkat nag-pray sila Pero halfway through, sa kalagitnaan ng kanilang trabaho, dumating sa kanilang discouragement. Ayan. At tingnan natin po yung buhay ni Nehemiah as we read that chapter. Chapter 4 verse 10, ito sabi,
Sinabi ng mga taga-Juda, pagod na kami sa pagtatrabaho. Halfway through. Nagsimula sila magtrabaho masigla. Ang saya-saya nila. Parang ganito, ang saya-saya natin kumanta kanina. Pero halfway through the service, nalulungkot na tayo kasi napapagod. Sino dito nag-agahan na? Wala. Amen. Sino hindi pa nag-agahan? Parang ayaw nyo na mag-agahan. Lord, huwag mo na po silang pakainin. Kontento na sila. Okay. Nakakapagod. Tuloy natin. Sabi rito, napakarami pang guho na dapat hakutin. Hindi namin ito makakayang tapusin. Verse 11. Samantala, sinabi ng mga kalaban namin, biglain natin sila. Bago nila mapansin, napasok na natin ang lugar nila. Pagpapatay natin sila at may hinto na ang pagtatrabaho nila. Ang mga Hudyo na nakatira malapit sa kanila ay palaging nagbabalita sa amin ng kanilang balak na pagsalakay. Ito po sabi rito. Ano makikita po natin dito? Ilang mga bagay, at least we can see distinct causes for discouragement of Israel. Yung dahilan kung bakit sila na-discourage. Una, dahil sa kapaguran. Because of fatigue. Sino dito nagtatrabaho? Yung gusto niyo tapusin pero pagod na kayo. Fatigue. Worn out na. Verse 10. Ano sabi sa verse 10? Meanwhile, the people of Judah, the strength of the labor is giving out. There is much so rubble that we cannot rebuild the wall. Ano sabi rito? Pagod na daw sila. Nakaranas sila ng kapaguran. So, isa pong dahilan kung bakit tayo nagdi-discourage kapag napapagod. Di po ba? Ano ba yung minimum hours of work ayon sa ating kakayanan? 8 hours labor. Beyond that, overtime ang tawag doon. Kung kaya mo pa, good para sa iyo. Pero di lahat ng oras malakas ka. Di po ba? Fatigue. When you're physically or emotionally exhausted, you're a prime candidate to be infected with discouragement. Your defenses are lowered and things can seem bleaker than they really are. Sabihin, lumalabo na yung pananaw mo, napapagod ka na, inaanto ka na. Di po ba? Tingnan nyo, ang taong pagod, madaling mainis. Bakit pa nainis yan? Pagod na kasi yan. Ayan, pagod na yan. Naranasan yun. Minsan pagpagod ka na, no? Parang gusto mo pang gawin isang bagay pero hindi mo na magawa, nainis ka na sa sarili mo. Nadi-discourage ka. Ano ang dahilan? Pagod lang. Napapagod ka kasi. Ang sabi ng Bible, aga-agang gigising, gabi-gabi na ako matulog. Pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang mga mahal. Magpahinga ka naman. Ayan. Sino dito frustrated? Discouraged? Baka pagod lang, kapatid. Pagod lang. Isang dahilan, pagod. Ang sabi po ng Bible, napagod na sila. Halfway through. Hindi na nila may pagpatuloy ang kanilang pagtatayo ng wall. Pagod na kasi sila. Alam niyo, sa paglilingkod din sa Diyos, marami pong napapagod na. Hindi po pahabaan ng taon yan. Patatagan sa pagtitiwala sa Diyos ang labanan. Kay bago ka, kay luma ka mananampalataya. Ang problema niya, napagod ang ilan. Sino dito pagod na magbasa ng Bible? Napagod. Napagod na mag-pray, napagod na maglingkod, napagod na magmisyon, napagod na sa pag-iibanghelyo. Marami po ganun. Ang ganda ng simula, pero halfway through, as they traveled along the path of righteousness para sumunod sa katwiran ng Diyos, napagod na sila. Napagod na. Ako po yung nagsimula, tanggapin ko si Jesus Christ way back 1977. That is my spiritual birthday, 1977. Young people po ako noon. Sa gawain ng Diyos, ang sipag-sipag namin. May karpyo pa noon. May martial noong panahon na yun eh. Pag nanakarpyo ka, huhulihin ka. So dumating po yung pagkakataon na huli kami ng Metrocom pa noon, hindi pa pulis. Sa daan, naglalakad kami, 10:00 na pasado. Inuli kami, tinanong kami sa galing. Bible study po. Inalam ito, totoong Bible study. Sa Bible, may dala kayong Bible, meron po. Buti na may dala kayong Bible. Marami po dumaan ng Bible study, hindi nagdadala ng Biblia. Sana nga may karpyo ngayon, no? Mahuli tayong lahat. Malaman ko sino talaga nagtotoo. Sabi na totoo, hindi. So nahuli kami. Gusto pa dalhin sa presinto, palinisin ng selda. Nung malaman Bible study, sabi, sige, muwi na kayo. Dinala kami sa kailan ng tahanan panahon na yon. Purihin ng Diyos sa kanyang pagkakataon. Dumating po halfway through our services, gawain sa Panginoon, ang layo ng nilalakad ko mula sa Tenejeros. Bahay po namin, Tenejeros, Malabon. Doon po kami nakatira.
Ang church na akin dinadalawang Panghulo, Santulan. Alam niyo Panghulo? Malapit sa Malinta. Doon po, nilalakad lang namin yan. Walk lang yan. Dala-dalang Bible, tuwan-tuwa kami. 10 kami magkakasamang, magkakaibigan, mga kabarkada. Okay. Unti-unti napansin ko nalalagas kami hanggang 7, 5, hanggang sa nakita ko na lang sarili ko, ako na lang isang naglalakad. Halfway through, doon sa Tenejeros Bridge, gusto ko nang bumalik. Sabi ko, ang lungkot naman, isa lang ako nagpupunta ng gawain. Kaya naisip ko, Panginoon, ikaw naman tinanggap ko, hindi sila eh. Alam niyo, nakakapagod kapag nag-iisa ka na lang, na nagtatrabaho, parang wala ang gustong sumama sa'yo. Naranasan niyo yun? Hello? Pagod ka na. Pagod ka na. Okay? Ang katahimikan nyo nagpapatunay po na iniisip nyo ang malalim na sitwasyon nyo ng buhay. Pangalawang dahilan, frustration. Frustration. Verse 10, sabi nila ganito. Sabi dito, naparami pang guho na dapat hakutin, hindi namin ito makakayang tapusin. Frustrated sila. Bakit? Pagod na sila, tapos yung kanila pang gagawin pa, ang dami pa nilang hahakutin, ang dami pa lang itatay yung pader. Hello? Frustrated. Pinakiramdaman ko yung ating pastor niya sa Salaw. Kasi hindi pa tapos yung church eh. Nabinbin. Frustrated kaya. Feeling ba frustrated o feeling nila joyful pa rin kasi hindi pa tapos. Di ba? Hindi pa tapos. Kaya lang, halfway through, may challenge dun eh. Magpapatuloy ka ba o hindi? Magtitiwala ka ba sa Diyos o hindi? Di ba? Alam niyo yung negative situations, pinahintulutan ng Diyos yan para malaman yung pagtitiwala natin sa Kanya o ipagpapatuloy pa rin natin o hindi. Sa gitna ng trabaho, gusto mong sumuko. Gusto mong tapusin. Hindi mo magawa. Frustrated ka. Alam niyo, marami pong frustrated na tao sa mundo. Nag-aaral kang mabuti, hindi napunta sa magandang trabaho, we end up what? Minimal lang yung salary mo. Frustrated ka. Sino dito frustrated na magulang? Pangarap ko sa aking mga anak maging ganito tapos nag-asawa ng maaga. Hindi nakatapos ng pag-aaral. Frustrated yun. Frustration ang feeling nun. Hello? So, discourage ka. Sino dito nagnegosyo? Lahat umunlad sa lang hindi. Frustrated ka. Di po ba? Nagluto ka, walang gustong kumain kasi hindi masarap, puro asin. Sa Bethel, maalat ang pagkain dito. Sa totoo, maalat. Hindi ko alam kung talaga yung magkakaiba yung lasa namin. Oh, sinasabi ko ito para pag kasi hindi nagbabago yung luto niyo eh. Kaya sino nagluto nito? Alam ko na. Alam ko sino nagluto maalat. Kaya minsan, naiya siguro sa akin, naganda sila na medyo binawasan nila asin. Hindi ko lang alam kung talagang may problema ba tayo sa palate natin, yung taste bud natin. O talagang gusto nyo lang po magkasakit sa inyong kidney. Sa Batangas naman, yung kape doon, napakatamis. Napakasagana nila sa asukal. So frustrated ka. Brood. So may frustration sa buhay natin. Hindi yung nawawala yan. Yung frustration can lead to discouragement. Ma-discourage ka. Ito nangyari sa kanila ito eh. Sabi, hindi namin makayang tapusin. Ano pa? Fear. Verse 11. Samantala, sinabi ng mga kalaban namin, biglain natin sila bago nila mapansin. Napasok na natin ang lugar, papatayin natin sila at mahihinto na ang pagpatrabaho nila. Tingnan nyo, nung marinig nila ito, anong damdamin nila? Takot. Takot. Marami pong takot. Nadi-discourage. May takot sa buhay. Yung fear. Fear is behind more discouragement than we'd like to admit. Fear of criticism. Takot tayo baka ano sabihin nila. Baka hindi nila tayo matanggap. Ano sabihin nila. So may fear tayo ng kritisismo. Fear of responsibility. Takot tayo sa ating pananagutan. Sino dito takot na tayuan yung kanyang pananagutan sa buhay? So, di-discourage ka, di po ba? Marami niyan sa mundo, relasyon. Pero kung saan nangyayari, Pastor, marriage counseling. Kausapin niyo kayong mag-asawa, Pastor, bakit? Kasi
parang maghihiwalay na kami. 1 taon pa lang kayong kasal, maghihiwalay na. Samantalang lakas-lakas loob niyong sumagot kayo ng oo sa isa't isa. Sa hirap ginawa, opo, opo, opo. Hindi pa ako nga tapos, opo na kayo. Sagot niyo, opo na. 1 taon lang. 1 taon lang. Hindi yung taga-Caloocan Bethel, hindi po taga rito. 1 taon lang. Buti na lang, nakinig po sila sa payo. Ang problema po, kapag kayong isa gustong mag-counsel, yung isa ayaw. Kausapin tayo ni pastor, huwag na, ikaw na lang. Ay, paano maayos yun? Di po ba? So, frustration. Takot kasi panghawakan nila yung responsibility nila bilang mag-asawa. Papasok kasi isang responsibilidad, may takot ka, madi-discourage ka. It will lead to discouragement. Bakit? Sa mundong ito, ang daming ganon. Anong gagawin mo? Bahagi na ng buhay yan. Kaya lahat po tayo dumaranas po ng discouragement sa iba't ibang anggulo ng buhay. Amen po ba? Praise God. Salamat sa Panginoon. Dahil sa takot. Fear na mabigo. Fear. Ito po ilan sa mga dahilan kung bakit. Failures and fears. Okay? Ngayon ang tanong ganito, dapat nating unawain ang discouragement. Ito po mga bagay. Ito yung nature ng discouragement. Let's speak about the nature of discouragement. Ano po yung discouragement? Ito yun, usapan natin. Nawalan ka ng lakas ng loob, nawalan ka ng sigla, nawalan ka na ng pag-asa, kaya nandi-discourage ka. Ngayon, ano po ang nature ng discouragement? Ito po. Alam niyo po, ang discouragement is a choice for you to be discouraged or not. Ito pong ilang mga bagay, mahalaga. Slide please. Sundan niyo na ako na, kaya. Dapat nating unawain ang discouragement ay una, pwede nating piliin. We can choose to be discouraged or not. Hello? Nandiyan po ba kayo? We can choose to be discouraged or not. Bigyan kayo ng halimbawa. Sa magulang lang sa pamilya. Hindi lahat ng anak natin magkakapareho ugali. Tama ba? Di ba? Hello? Di ba? May desisyon sila kung minsan mali. Yan. Pagka mali, madi-discourage ka. But it is my choice to be discouraged or to be encouraged. So, ano gagawin mo sa anak mo? Palalayasin mo? Anak, wala kang kwenta. Kunin ka na ni Lord. Ganun ba yun? Hindi. It is your choice. Pwede kong piliin, pahalagaan sila, tulungan sila, abutin pa rin sila, palakasin pa rin sila, o itakwil sila. Kasi sa totoo lang, may mga tao gusto mong makasama, pero ayaw ng Diyos na makasama mo sila. Pero may mga gustong ayaw mo makasama, pero pinahintulutan ng Diyos makasama mo. Bakit? Kasi may tinuturo ang Diyos. And it is your choice to grow in your character or not. In your character or not. Yun po yun. So, it is your choice. May pagpili. Pwede nating piliin. Bagamat tanggap natin ito, isa sa natural response na kapag tayo humaharap sa mga mahirap na sitwasyon ng buhay, ay tayo may discourage. Subalit, we have the power to choose differently. Meron kang kapangyarihang mamili. Yan, mamili. May kapangyarihan kang mamili maging masaya buhay mo o lumungkot ang buhay mo. Amen po ba ron? It is your choice. It is your choice. Pwede mong piliing magalit o pwede kong piliing masaya. Sabi ko nga sa anak ko, be patient. Kasi napaka-traffic. Lahat siguro ng lane ng expressway na ano na namin, na bye-bye na namin. yung signal, makalamang lang ng konti. Kasi hindi kami uusad eh. Usad. And layo pa naman, mula Turbina hanggang dun mula Calamba hanggang Alabang. O kung kayo impatient kayo, ano gagawin mo? Mainis ka. It is your choice na mainis, or your choice na magalak. Nasa yung pagpili. Ma-discourage ka o ma-encourage ka? Mag-pray ka o magmaktul ka? Magalit ka o ngumiti ka? It is your choice. Huwag mong sisihin ang ibang tao pag na-discourage. Kasi bakit? Sapagkat pinili mong ma-discourage. Nakakaintindihan po ba tayo? Hello? Salamat po sa Panginoon. Pinili niyo makinig sa akin ngayon? It is your choice na ngumiti. It is your choice na magngumiti. Hello? Naalala ko, sabi ko, sa distrito, sa inyo lang ako maghahayag ng damdamin ko, no? Kasi hindi ko masabi ito sa mga kasama ko mga pastor.
Meron po kaming 600 plus pastors under my care as a district superintendent. 600, mas marami pa po sa Bethel. 600 plus pastors. Iba-iba ugali nun. Merong ganito, gustong planong mangyari, ganito gustong mangyari. Anong gagawin ko? Sabi ko, itong taong ito, wala na kontento sa buhay. Lahat ng gustong gawin, gustong mangyari, gusto niyang gawin. Ano gagawin ko? It is my choice to be happy. It is my choice to be sad. Sabi ko, Panginoon, pag madi-discourage ako sa Kanya, lugi ako. Pero pag ma-encourage ako sa Kanya, mapalad ako. Bakit? Nabibuild up yung karakter ni Christ sa buhay ko. Amen. Minsan nakikinig lang ako. Sabi ko hanggang ngayon, sana nga, mabago na pagnanaw eh. Pastor, tuso yan. Pagka binanggit yung pangalan nyo, lagi yun nadadidinig ko. Tuso yan, walang kwent ng tao yan. Masama yan, nanglalamang yan. Sabi ko, magbago na kaya ng tono? Nasa isip ko lang. Bakit? It is their choice eh. It is their choice na baguhin yung pag-unawa mo. Tingnan nyo katabi nyo. Ano yung pagtingin nyo sa Kanya? Sige po. Tiyak masaya kayo kasi katabi nyo. Pag hindi nyo katabi, hindi kayo masaya. Ayaw yung tabihan eh. Di po ba? Ngayon bakit po? It is your choice. Pagpili kasi, to be discouraged is a choice. Hello, nandiyan po ba kayo? To be discouraged is a choice. Sabi ko nga, sa mga kasama ko, Pastor, ganito kasi. Kung hindi natin siya aabutin, sino aabot? Hello? Kita mo? Kung hindi na siya natin mamahalin, sino pa magmamahal sa Kanya? Wala nang gustong magmahal eh. Hindi naman siya gasolina. Diba? Ganun lang naman eh. Diba? So it is my choice. It is my choice to humble myself and reach out to Him and think positive. Kasi ang Diyos hindi pa tapos sa buhay niya. Amen. Minsan di ako maintindihan sa mga bagay. Pastor, di nila maintindihan. Ay ito, bahala ka. Alam mo ba, hindi lahat ng tao na gusto natin makasama, pinaitulutan ng Diyos na makasama natin. At yung mga tangay natin makasama, pinapayagan ng Diyos makasama natin. Bakit? Kasi may dahilan ng Diyos. It is our choice to develop our character or not. Hello? May magagawa po ba kayo kung yan ugali ninyo? Wala po akong magagawa doon kundi pag-pray kayo. Lord, sana lahat ng Caloocan Bethel mababait. Huwag lang yung pagkatulog. And it is my choice to deal with you individually, di ba? Kasi kung hindi, iiwan ko na kayo. Ilipat na ako, di ba, church? Total, 20 years na ako dito. Mag-suffer naman ng iba. Hindi po ganon. It is my choice to deal with people as a pastor. It is my choice to encourage myself or not. Hello? Sino din na discourage? Kasi it is choice. Pinili mong ma-discourage ka. Alam niyo, naranasan ko yung ma-discourage sa teacher ko. Meron po akong subject na Spanish. Spanish 204. Pero 203 pala. 3 units yun eh. Parang 3 units sa amin. Marunong pa kayo. Sa amin yun eh. 4 sa inyo, 3 sa amin. 2 years yun. 2 years sa amin eh. 2 years. So, 3 di 4 semester ko kukunin. 4 semester. Spanish 101, 103, 203, 303, at saka 403. 3 units lahat yun. And teacher ko laging yun. So, nadi-discourage kami. Walang ginawa kundi mag-Espanyol. Dahil sa discourage kami, nag-pray kami. Panginoon, kunin mo na siya. Nasagasaan po ng Metrobus. Totoo lang, nasagasaan. Frustrated kami, Panginoon, bakit ganun nangyari? Totoo po nangyari ito. Hindi po nagsisinungaling. Sa may post office ng Maynila, nung po nasagasaan. Nung mabalitaan namin, nalungkot kami. Sabi namin, Lord, forgive me for not dealing with these issues. Meron ka palang ituturo sa amin. Not knowing may tinuturo ang Diyos kung bakit. It is your choice to be discouraged. It is your choice to be encouraged. Hello? Sino dito discouraged sa asawa niya? Bakit niyo pinili yan? Diba? Diba? Pwede ka namang mamili. Pwedeng ma-encourage ka. Hindi, Panginoon, Lord, siya po parte ng buhay ko. Alam ko hindi ka pa tapos sa bawat isa sa amin. Kaya ako po nagpapasalamat, Lord, siya po ang kabiyak ko at siya po parte ng buhay ko. Meron pong positibong bagay ka makikita sa Kanya if you choose to be encouraged. Yun po yun.
Hello, nandiyan po ba tayo? Kung bigo ka man, ikaw may problema, huwag mo sisihin ng iba. Pangalawa, ito'y pagkalahatan. Ang discouragement pangkalahatan, it is universal for all. Walang pinipili ang discouragement, young, old, well-educated, unlearned, rich, poor, may pera o wala, man or woman at times. Everybody will face period of disappointment and discouragement. Dahil nabubuhay tayo sa imperfect world na punong-puno ng imperfect things that is happening, imperfect people. Kaya, universal. Lahat tayo pwede ma-discourage. Amen. Hello? Nandiyan po ba kayo? Salamat sa Panginoon. Alam niyo, nadi-discourage na ako sa inyo. Joke lang. So, young people, may discouragement tayo. Leaders, may discouragement ka. Musicians, saan na kayo? Saan na ba kayo? Iniwan nyo na ako dito. Joke lang. Doon discourage tayo, di ba? So, lahat tayo pwede ma-discourage. Ma-discourage sa programa. Eto po, kahit po sa district pag nag-meeting kami, planning, ang daming suwestyon, ang daming ganito. Pag hindi nangyari, di-discourage ka. Programa natin ng haba-haba, pero ilan ang nangyari dyan? Ang program natin, 500 new churches. Maliit daw yun, dagdagan daw namin. Tingnan mo yun, pinadadagdagan, mag-charge lang ng isang church sa loob ng isang taon, ang hirap na 300 pa, 500. Churches po yun, bagong churches. Bagong gawain ng Panginoon. So, may nagsabi, Pastor, ganito lang yan. What leader ng church, palabasin mo. Pag church planting mo. Kung halimbawa, sa Caloocan Bethel, meron kayong 20 leaders. Pag church planting, 20 na yun. Sa loob ng isang taon, meron 20 new churches yun. New churches na nabuksan. O nga naman. Kaya lang, sabi ko, hindi naman ganun kadali yun Ganun ba kadali yun? Hindi ko ganun kadali. Mas madali pang maging tatay at nanay, mag-anak ka lang, tatay ka at nanay ka na, kaysa magtanim ng church. Tama po ba yun? Madali hong mag-anyaya sa kalukuhan kaysa mag-anyaya sa kabutihan at kabanalan. Iyayin mo sa Bible study, iiyak ka. Iyayin mo sa kalukuhan, naku, maunahan ka pa. Yan totoo. Kaya kung minsan, mahirap. Pero sa isang banda, ano yun? Lahat tayo pwedeng dumating ang discouragement sa buhay. It is my choice to be encouraged. Amen. Hello. It is my choice na ngumiti. Kahit na natutulog ang ilan sa inyo. Pangatlong bagay, ito'y pwedeng umulit. Yan. It can happen again. May ilan sa atin na discourage na kahapon, malamang na pwede maulit ito ngayon. At maaaring maulit bukas. Sino dito discourage sa trabaho niya? Araw-araw, papasok mo sa trabaho na discourage ka. Kasi patuloy mong kasama sa buhay. Alam, naranasan ko po yung magtrabaho ko. Lang ginawa ang boss ko, kundi murahin ako. Mula umaga hanggang gabi, hanggang hapon. Naranasan niyo ba yun? Ako, naranasan ko yun. Ginawa mo na ng tama, ikaw pa mali. Ginawa mo na mabuti, minumura ka pa rin. Ang sabi ko, Panginoon, Christian na ako nun, Panginoon, ang taong ito parang nabuhay sa sama ng loob. Pero sa akin galit sa akin. Mula umagang hapon galit. Yung pala nagagalit siya kasi may production ako, meron akong nagagawang tama. Ayaw niya pala nun, naangatan siya. Boss ko. Sabi ko, magpasalamat ka kasi alipin mo ako. Kung tagumpay mo. Ayaw niya nun, gusto niya, siya nagtatagumpay, siya kilala. Frustrated siya. Ano gagawin ko? Di mag-pray, Lord, tulungan mo ako matanggap ko siya. At tulungan niya rin mo siyang matanggap niya ako. Di prayer ko yun. Di ba? Ang ganda ng prayer ko. Di ba? Prayer ko. Kaya dumating ako sa Lord, kunin mo na siya. Dumating din ako sa punto. Tao lang Kuminsan, di ba? Aga, ginagawa mo tama, tapos mumurahin ka. Wala kang ginawa. May ginawa kang plano, present mo sa kanya, ganda-ganda. Yung aking immediate supervisor, natutuwa sa akin. Nung mag-resign ako, galit na galit yung supervisor ko. Sabi ko, bakit ganon? Inaway niya yung boss namin, pinaka-general manager, inaway niya kasi galit sa akin. Sabi ko, ganun, Pastor, kasi hindi naman ako na-frustrate hindi naman nag-resign dahil sa bagay ko. Hindi nag-resign ako for development na aking kurso, progress na aking, parang career path ba? Ika nga. Galing yung tawag niya, career path. Yung development na career path. Hello, di ba? Pangarap natin yan. Hello, nandiyan po ba kayo?
Pangarap natin yun, di ba? Yung bang, pangarap nyo lang bang maglinis ng kubeta? Hindi naman. Pangarap nyo naman umangat-angat na konti. Di maglinis ka ng lababo. Maglinis ka ng second floor. It's a first floor, second floor. Ganun lang man. Gusto mo umangat. So, career path. Kaya lang sa isang banda, anong gagawin ko? Christian ka na. Ang hamon dyan, challenge ito saan man tayo nandun, yung ating pagiging Kristiyano, pagiging Christ-likeness. Hamon yan Dealing with people, madidiscourage ba ako ma-encourage? Sa mundong ito, hindi nawawala pumunta ka lang sa palengke, madidiscourage ka Di ba? Yung bang bumili ka, akala mo nakamura, pagdating dito, mas mura pa pala. Bakit ba ako nabili ko kaagad to? Nagsisisi ka tuloy ngayon. Frustrated ka sa bagay na yon. Ibig sabihin, ang discouragement nandiyan sa mundo. Hindi ho nawawala yan. Iba-iba lang kulay, iba-ibang sukat, iba-iba yung timbang. Kaintindihan po ba tayo? Hello. Amen. Salamat po sa Panginoon. So, ito'y pwedeng umulit. Pwede itong pangsamantala lang o panghabang panahon. Yan. Ika nga, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Discouragement, hindi lang pang pamilya yan. Discourage sa pamilya mo, sa trabaho mo, discourage ka sa gobyerno, discourage ka sa lahat ng bagay, no? Discourage ka. Pumunta ka lang sa airport, ma-discourage ka na Yung bang biglang mawala ng ilaw, wala aircon, ang init-init, nakatapat ka ba sa aircon, tapos hindi gumagana aircon, ma-discourage ka. Ma-discourage ka kapag ka nandiyan ticket mo, hindi ka makakasakay. Kasi puno na. Ma-discourage ka, ang oras ng biyahe mo, alas 4 ng umaga, naghintay ka hanggang alas 4 ng hapon, napuspon yung sakay mo sa barko. Kaka-discourage yun. Kaya lang sa isang banda, anong gagawin mo? Magmukmok, magalit, magwala? O baka naman may alternative ang Diyos sa bagay na yun? All things work together for good to those who love the Lord, to them who are according to His purpose. Amen po ba? May layunin ng Diyos sa lahat ng bagay Kaya naranasan ko yung maghantay ng matagal. Kaya ka nakakabuo ko ng insight, daily insight, kasi natuto akong gamitin yung oras na yon, hindi magmukmok, kundi mag-isip. Paano ko ba ma-encourage ang kapwa ko? Paano ko ba masisend ang message nito? Alam mo, nasa airport ako, yung kasama ko nagawala na, nagagalit na, inaaway na yung mga attendant doon. Pati yung airport, kasi mainit na, nawala ng ilaw, nawala ng kuryente, tapos mag-aantay ka na matagal. Yung flight schedule na postpone. Ano gagawin mo? Magwala, umuwi. So ginawa ko, Lord, I encourage myself in the Lord. In-encourage ko sarili ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan mo akong maging masaya ang araw na ito. At wag akong mahawa sa mga taong ito. Kundi makita ko, Lord, ang kabutihan mo sa gitna ng problemang dumarating sa mundong ito. Yung ma-realize ko, Jesus is still the center of it all. Si Kristo pa rin ang sentro ng lahat. So ginawa ko, gumawa ko yung cellphone ko, naganda sa mga buo ko ng insight, sinend ko. Nung sinend ko, nag-reply, Pastor, salamat, tamang-tama po. On time, timely po yung message niyo sa akin, may problema po ako. Ay, naranasan. I mean, na-encourage, sabi ko. Tapos yun, unti-unti, ginawa ko na araw-araw yun kasi bumabalik yung message sa akin. Pastor, salamat po. Hanggang sa, isinesend pala sa iba, hanggang sa nahawa na iba, hanggang sa dumating po yung pagkakataon, ginawang libro yung aking insight ng ibang mga distrito. Pinaintulutan, sabi, gamitin niyo po. Kasi para po sa lahat, para may encourage, buti na lang, ginamit po nila yun. At meron pong district na ginamit po nila ito sa kanilang discipleship program. Salamat Panginoon. Yung pagtitiis ko pala, nagkaroon ng bunga sa kaluwalhatian kadakilanan ng Diyos. Hindi ako lugi, hindi ako talo. Nakuha niyo po yung patutuo ko. Hindi ako lugi, hindi ako talo. Nakabuti pala ito sa iba. Yung mga sitwasyong hindi magandang dating, it end up into positive thing by for the glory and honor of God. Yung pala yun. Hello, nandiyan po ba kayo? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. May mga bagay po, pwede itong panghabang panahon o pangsamantala lang. Pwedeng itong gapiin o talunin and we can overcome or conquer it. Yan. Pag-usapan natin as I wind up, cure for discouragement, ito na. Gamot. Yan, gamot. Sino dito inuubo? Anong gamot sa inuubo? Anong gamot sa inuubo? Huwag umubo. Anong gamot sa sinisipon? Isingay yung sipon. Anong gamot sa inaantok? Matulog. Gamot sa inauuhaw, uminom. Di ba? Gamot sa napapagod, magpahinga. So may gamot. Amen. The cure for discouragement. What to do about discouragement? How to defeat discouragement?
Gusto niyo pag-usapan natin ito bago tayo matapos? Siyempre naman. Kasi itong gusto natin, cure for discouragement. Okay. How to defeat discouragement? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 1, ito sabi ni Paul, "It is God Himself in His mercy who has given us this wonderful work of telling His good news to others, and so we never give up." Hindi daw siya tumiti, hindi siya nagawalan ng lakas loob. Sabi rito, hindi siya pinanghinaan ng loob dahil sa Diyos. Dahil po sa awa ng Diyos, sabi niya dyan. Amen. Did you know, alam niyo ba mahal ka ng Diyos? Yan. Ito yung insight na sinend ko, ginawa ko kagabi. Natapos ito ng madaling araw. Pinagpuyatan ko po ito. Babasahin ko sa inyo po itong bagay na ito. Mababasa niyo po ito sa ating Facebook account, yung ating insight, daily insight. And I wanted to share it to all. Kasi hindi naman lahat nababasa ito. Yan, insight natin. Pati cellphone ko, na-discourage na ako. Ba't ayaw niya pupunta doon? Yun. Ayan. Ayaw talaga. It is my choice. Ayun. Yan. Okay. Ito. Alam mo ba na mahal ka ng Diyos? Sabi mo sa tabi mo, kapatid, mahal pala ako ni Lord. Alam mo ba mahal ka ng Diyos? Marahil narinig mo ng katotohanan ito sa buong buhay mo at hindi ito bago para sa iyo. Noong pa man din, alam na natin, nadinig na natin, mahal ako ng Diyos, di po ba? Sabi nga ng mga bata, mahal ako ni Jesus, mahal ako ng aking Diyos. Bata pa lang, kinakanta na nila yan. Ngunit kung alam mong mahal ka ng Diyos, naramdaman mo ba at nakikita mo ba na ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Ayan ang tanong. Alam mo mahal ka, pero naramdaman mo ba, nakikita mo ba na mahal ka ng Diyos? Nagkaranasan mo ba ito? Kapag tumigil ka sa paniwalang mahal ka ng Diyos, maaari kang ma-discourage, mawalan ng pag-asa. Bakit? Why? Dahil kung hindi ka naniniwalang mahal ka ng Diyos, hindi mo maranasan ang kanyang biyaya at habag para sa buhay mo. Kasi kung hindi ka naniniwalang mahal ka ng Diyos, wala kang kaligtasang taglay. For God, ano sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. The best way to overcome discouragement is to remember how much God loves you and to remain focused on Him and the truth that is in Him. Ang pinakasolusyon po para ma-encourage ka ay yung alamin mong mahal pala ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos at manatili ka sa pag-ibig niyan at ituon mong yung sarili sa katotohanan tungkol sa katotohanan yan. Mahal ka ng Diyos. Itong maliwanag na dahilan kung bakit nasabi ni Apostle Paul ang bagay na ito. It is God Himself. It is His mercy has given us His wonderful work of telling His good news to others, and so we never give up. Yung po, pakireflect mo ulit yung 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Ito sabi ni Paul Tingnan niyo po as I wind up with this message. Dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Kaya naman, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Hindi daw sila nadi-discourage. Why? Anong dahilan? Because it is God Himself in His mercy. Ang susi pala yung kahabagan ng Diyos awa sa atin. Tingnan niyo po, nilikha tayo ng Diyos nang may dahilan siya kung bakit. Ang rason lang kung bakit tayo nalulungkot kasi nakapokus tayo nakapokus tayo madala sa ating sarili. Once we focus ourselves on God, ma-realize natin, Diyos pala ang pinakasentro ng lahat. God is the source of life. Alam niyo po ba? God is the source of joy. Alam niyo po ba yun? God is the source of peace. God is the source of hope. God is the source of enjoyment and encouragement. Ang Diyos lang talaga. Tumingin ka sa kapwa mo, matutuwa ko minsan may inis ka. Tumayo ka lang sa kanto, may magagalit na sa iyo Wala ka lang ginagawa. Tumayo ka lang. Hindi lahat ng tao ma-appreciate ka. Sa totoo lang. You cannot appreciate everyone and you cannot please everyone. Only God is the source of hope. Sabi ni Paul, paki-reflect mo anak, huwag mo alisin.
Ang sabi niya dyan, it is God Himself. Take note. In His mercy sa kanyang habag, awa. Pag sinabing habag, unmerited favor. Pag sinabing habag, ano yung mercy? Mercy is when God gives you what you need, not what you deserve. That's what mercy is. Ang habag, yung ibinigay ng Diyos na dahil kailangan mo at hindi dahil sa deserving ka na makamit ito. Sa totoo lang, you don't deserve God's blessing because we are all sinners. We don't deserve God's salvation. Bakit? Sa totoo lang, lahat tayo sumuway sa Diyos eh. Ang sabi nga ng Romans, walang matuwid, walang naghahanap sa Diyos. Sa totoo lang, hindi naman natin hinahanap dahil mahal natin Diyos. Hinahanap natin may pangailangan at kailangan mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Bakit hinahanap na may sakit ang Diyos para gumaling siya? Pero hinahanap mo ba ang Diyos kahit hindi ka gumaling dahil gusto mo siyang mayakap at makapiling? Iba yun. Kaya sabi ng Bible, walang naghahanap sa Diyos, wala ni isa. Sa totoo lang, when we seek God, dapat love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Yung bang naranasan niyo po bang hinanap mo ang Diyos dahil sa gusto mo lang siyang makita at madama? Hindi dahil sa may hinihingi ka. Iba yun. Parang ganito eh. Bakit may hinanap nanay mo? Kasi namimiss ko na siya eh. Hindi ko na siya nakikita. Ilang linggo na kaming magkahiwalay. Bakit nanap nanay mo? Kasi walang tagaluto, walang maglalaban ng damit ko, walang mamamalansa, walang magbigay ng baon sa akin. Iba rin dahilan nun. Ang tanong ganito, sa Diyos kaya, bakit natin hinahanap ang Diyos? Dahil siya ang source ng buhay natin? Dahil mahalaga sa buhay natin? O dahil may pangailangan tayo sa Kanya? Anong dahilan? Ang sabi rito, habag. Ang mercy, habag o away, kapag alam ng Diyos ang bawat pagkakamali na gawa at gagawin mo, at binibigay pa rin niya sa iyo ang bawat mabuting bagay sa iyong buhay. That's hers. Mercy yun, tawag doon. Mercy. Yung nagkamali ka na, pinatawad ka pa, mercy yun. Ang problema lang kung minsan, when we deal with people according to our time frame, according to our own standard, according to our own parameter. Kaya pag kami trinabaho sila, hindi mo gusto, ay, discourage ka na. Minsan, I allow myself, sige lang anak, kapatid, ano ba para sa iyo, ano ba mabuti? Gawin mo. Kung effective yan, okay lang sa akin. Pero pag hindi, bibigyan kita ng parameter, bibigyan kita ng panibagong paraan, baka pwede mong gawin ito. I challenge people. And sometimes, I allow them to do mistakes. Bakit? Para ma-realize nila, kailangan nila ang Diyos. Hindi lahat ng bagay alam ko po. Inaamin ko po yun. Kahit sa district, sa mga kasama kong pastor, hindi alam na lahat ng bagay alam ko bilang district superintendent. Kailangan ko rin kayo. Ano yung pananaw nyo, ano yung opinion nyo. So mahalaga po ito. Kasi tanging Diyos lang ang perfect. At ang kasama nyo sa buhay, hindi perfect yan. We are living in an imperfect world. Amen po ba? Sino dito ang asawa niya perfect na? O wala. Ibig sabihin, bigo kayong mapapili yung pinaka-perfect partner ng buhay. Di po ba? Sino dito tuwan-tuwa na sa anak niya? Wala rin. It is your choice. Ako, natutuwa ko sa mga anak ko. It is my choice na matuwa sa kanila. Kahit na kuminsan, may mga differences kami. Hello, it is a matter of adjustment lang. Hindi po ba? Hello, nandiyan po ba kayo? May damdamin sila, may damdamin din ako. May kalooban sila, may kalooban din ako. Kaya lang, may kalooban ng Diyos na dapat nilang sundin at matutuwa tayo kapag kalooban ng Diyos na susundin nila. Amen po ba ron? Hallelujah. Tuloy natin. Ang habag ng Diyos ang nagpapanatili sa iyo para magtiwala at umasa kapag nawalan ka ng pag-asa, nanghihina, nasira ng loob, nadi-discourage ka na. Ano daw yung habag ng Diyos? Isipin mo yung habag ng Diyos, naawa ang Diyos pa rin sa iyo. Nawala ka ng pag-asa, dapat ka bang bigyan ng Diyos ng pag-asa? Hindi. Pero bakit nagbibigay pa rin siya ng pag-asa? Kasi naawa siya sa atin. Ganyan kabuti ang Diyos, naawa siya sa atin. He's full of grace and full of mercy. Don't you ever thought about that? Iniisip niyo ba yun? Nilikha ako ng Diyos para mahalin niya ako. Wala akong magagawa kundi mahalin niya ako. Sinabi niya yun eh. Mali ba yung sinabi ko? Hindi. Sinabi kasi ng Diyos eh. Maraming tao na matagal ng Christian at hindi nakadaan naman pag-ibig ng Diyos dahil iniisip lamang nila na ang Diyos ay nagsasalita sa kanila sa isang critical na tinig lamang. Ngunit kung ang tinig na iyong pinakikinggan ay palagi negatibo, marahil hindi yan galing sa Diyos. Hindi ito sa Diyos ka mumula. Ginawa ka ng Diyos para mahalin ka. Amen. For you to be encouraged, ginawa ka ng Diyos para mahalin ka. Sabi ko doon sa ako ay nagtatabaho pa.
Ang dami pong problema sa trabaho. May mga, ayun ako yung nagsusupervise na ng isang project namin, no? Bilang isang field engineer. May mga trabahador ako, nagmingi ng overtime, Pastor, sir, bigyan niyo po ako overtime, tatapusin ko yung trabaho. So binibigyan ko naman overtime. May TOR sila sa akin. So binibigyan ko. Pag binibisita ko sa field, madaling araw, alas 2 ng madaling araw, wala sila. Hinahanap ko, walang tumutunog. Kasi dapat may gumagalaw, may nagpapalo, may nag-welding, may gano'n. Wala. Sabi ko, nangyari. Hinanap ko sa ilalim ng tubo. Yung pala, nasa loob ng tubong malalaki, nandun natutulog sila. Sino sa inyo, empleyado yung natutulog, tinutulugan kayo. Discourage yun. Di po ba? Ginigising ko sila, nagagalit ako sa kanila. Sabi ko, kinakausap ko naman sila. Sabi ko, mga kapatid, ano yun? Alam mo ba, dapat mahalin mo trabaho. Lahat ng bagay na dapat mong sabihin, sinasabi sa kanila. To make the story short, madi-discourage ka talaga eh. Kaya lang sa isang banda, kung lagi ka mabubuhay sa discouragement, wala kayong matatapos. So in-encourage ko sila, Brad, ganito, may pamilya kayo, mahalin yung pamilya nyo. Umaasa sila sa inyo, ganito. So nakikinig naman sila. Sinesermonan ko sila, ayon sa salita ng Panginoon, nakikinig sila. To the point na nagiging tama na yung trabaho nila. Di ba maganda? Hello? Di ba maganda yon? Amen? Inisip ko, ginawa sila ng Diyos para mahalin natin at mahalin sila. Ginawa ko ng Diyos para mahalin ako. So ginawa ka, tingnan yung katabi nyo, ginawa siya ng Diyos para mahalin siya. Hello? Brad, ginawa ka ng Lord para mahalin niya. Sabi mo sa sarili, ginawa pala ako Lord para mahalin ako. Kaya anuman discouragement dumarating sa buhay ko, mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. Ano ang pagkakamaling nagawa mo sa buhay? Mahal ka ng Diyos. Hindi ka mamaintindihan ng kapwa mo, tinakwil ka man ng magulang mo, ng kaibigan mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Dapat mong isipin yan. Amen. Sa mundong ito, hindi nawawala discourage. Ito, nadi-discourage na ako, ayaw nung lumipat na aking cellphone. Anyway, salamat sa Panginoon. Ito. Ang numero unang layunin ng iyong buhay ay hindi rin na kahit para mahalin mo muli ang Diyos. Dahil sa ganang atin, hindi natin magagawang mahalin ng totoo ang Diyos without knowing and understanding first His love for us. Nagkakamali tayo kung ang unang layunin natin ay mahalin ng Diyos. Kasi hindi natin magagawang mahalin ng Diyos. Malibang, unawain muna natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Take note of that. Ipaparaphrase ko sinabi ko. Hindi mo pwedeng mahalin ng Diyos malibang una mo munang maintindihan na mahal ka niya. Bakit? As in sabi ng Bible, true love comes from God. Perfect love comes from God, not from us. Naintindihan po ba tayo? Kaya tingnan niyo po mabuti. Kung hindi mo intindihin ito, hindi mo maintindihan ang kapwa mo. Nung mag-pastor po ako, lalo ko pong naintindihan ang kapwa ko. Kasi kung hindi ko intindihin kayo, maghihiwalay tayo ng landas. Bakit? Mas mabait kayo sa akin eh. Totoo po yun. Sabi ko, Lord, iba pala ang dahilan kung bakit ka nabuhay sa mundo. Iba pala ang dahilan kung bakit ka iba pala yung Christ-likeness. Ang Christ-likeness is to behave like Christ, think about Christ, like Christ, to deal with people like Christ, to love like Christ, to forgive like Christ, to have mercy and love like Christ. Yun ang Christ-likeness. Kung titignan niyo po ako, marami pa pong kulang sa buhay ko. Kung titingnan ko kayo, marami din kulang sa buhay nyo. Pero kung titingnan ko si Kristo, para tingnan kayo, mas maganda at mas masaya ang buhay ko. Amen po ba ron? Sasaya ang buhay natin. Hello? Nandiyan po ba kayo? Sino po dito problema siya sa trabaho niya at problema kayo sa trabaho niyo? Pero think about Christ. Think about love of Jesus. Think about Him. Amen? So, we want to be encouraged. Ito po mga bagay na napakahalaga. Okay. Sabi pa rito, ang numero unong layunin ng iyong buhay ay mahalin ka ng Diyos. Okay? Hindi mo maintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo malibang unawain mo ito. At hindi mo magagawang mahalin ng iyong kapwa unless you understand first the love of God to you. Ang sabi kasi ng Bible, we love because He first loved us. Take note of that. Ang sabi ng 1 John chapter 14, verse 19, we love because He first loved us. Kaya hindi mo mamahal ang Diyos malibang unawain mo mahal ka ng Diyos. Hello? Kaya marami sabi, mahal ko si Lord eh. Pero ang buhay nila, bakit ganun? Sabi nila, love niyo si Lord, pero bakit sinungaling? Bakit nanlalaman ng kapwa? Bakit
corrupt, bakit skamero. Pero pag tinamahal mo ang Diyos, opo, mahal nila ang Diyos. Pero bakit ganon? Kasi nga, ang pag-ibig na ito, hindi nakasalalay sa Diyos. True love comes from God. And we cannot love God unless He first love us. So, hayaan natin mahalin tayo ng Diyos. Amen po ba? Ang numero unong layunin ng iyong buhay ay hayaang mahalin ka ng Diyos. Kapag ginawa mo yon at maranasan ang kanyang habag at biyaya, malaya mo may pagpapatuloy ang lahat ng kanyang layunin para sa iyong buhay. Kapag hinayaan natin mahalin tayo ng Diyos, maunawaan yung kanyang kahabagan sa ating buhay, saka natin may pagpapatuloy na gawin ang plano ng Diyos sa ating buhay na may kagalakan din naman. Understanding God loves me. The reason why I love my family because I understand God loves me. Mahal ako ng Diyos at dahil sa pag-ibig ng Diyos, natututong mahalin ang ating kapwa. Amen po. Kahit na hindi sila kaibig-ibig. Hello, nandyan po ba kayo? At pagka ginawa natin ito, mawawala yung discouragement sa mundong ito. Hello? Sa ministry lang eh. Maraming discouragement dyan. Sa leadership, maraming discouragement. Pastor King, di ba? Totoo ba yun? Sa trabaho mo, maraming discouragement. Nadi-discourage sila sa'yo. At nadi-discourage ka rin sa kanila. Ganun lang yun. Kaya lang, pagka inayaan naman nating piliin yun, lugi tayo. Di po ba? Lugi tayo. Amen. So, magtatapos na po ako sa aking mensahe sa maging ito. As I wind up, learn to relax in our limitation. Yan, learn to relax. Relax ka na lang kasi hindi lahat ng bagay kaya mo. Hello? Oh, Lord Jesus, ako po'y senior citizen na. O hindi ko pa gawin mag-relax. Ang sabi sa akin ng aming mga kasama, Pastor, mag-relax ka naman. Ano ba ginagawa natin? Hindi mag-relax na tayo. Hello? Relax on our limitation. Learn to relax in our limitation. Bakit? Hindi lahat ng bagay kaya mo at magagawa mo. Nandiyan po ba tayo? Bilang tatay, hindi lahat ng bagay na gusto kong mangyari sa anak ko, magagawa ko. Sa totoo lang. Pero why? Why do I want to come up na magandang plano para sa kailang buhay? Kasi gusto kong maging mabuting tatay. Kaya lang sa isang banda, hindi lahat ng bagay magagawa ko. Ano gagawin ko? Magmukmok? Ma-discourage? Hindi. Ito po yung next slide. Nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad ng kami ay lang kami ng palayok na pinaglagyan nito para may pakita ng hindi maparisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos, hindi sa amin. Sabi ni Paul, yung power na ito hindi galing sa kanila, kundi galing sa Diyos. Binanggit niya dyan yung palayok. Ang palayok, nakita niyo yung palayok? Galing ito sa isang putik. Nasa kamay na magpapalayok ang buhay ng putik. Kung gusto niya maging banga, gagawin niya banga. Maging pinggan, gagawin niya pinggan. Maging paso, gagawin paso. So ang kapangyarihan hindi po galing dun sa putik, kundi dun sa nagpapalayok. Ang sabi ni Paul, kami isang palayok lamang. Ang kapangyarihan dala namin ay galing sa Diyos, hindi galing sa amin. Think about this. Understanding the power of God to deal with our discouragement is so important. Bakit? You cannot love people unless God loves you. And we learn to know and understand that love for us. Hindi natin magagawa yun. Hindi natin magagawa maging mabuti at mabait unless yung kapangyarihan ng Diyos taglay natin at biyaya niya sa buhay natin ito. Amen? Hindi yung nakukuha sa parunungan yan, pagalingan yan. Hindi ho. Marami nung taong magulat, magagaling. Kaya nga tayo na-divide sa matatalino. Kaya nga nahati ang gawain ng Panginoon sa matatalino Nakalimutan nila yung grace and love ng Diyos sa puso nila. Maghari. Hello? Bakit marami relasyong wasak? Dahil hindi siya marunong. Magagaling nga yan Matatalino nga. Minsan may kausap ko, gagaling naman ninyo. Highly regarded yung kanilang professions. Tapos magpapile sila ng divorce, separation. Wow, sabi ko, ang tatalino nyo. Hindi ko lang masabi, tatalino nyo. Tungkol lang dyan, hindi nyo marisolba. Nag-away lang dahil sa politika. Makadilaw yung isa, makapula yung isa. Tapos pagsasama nila, maghihiwalay dahil sa politika. Ang babaw naman. Hindi ko lang sinabing ganun, kasi baka naman ako awayin nila. Kasi hindi ako makadilaw, hindi ako makadiyos ako.
Isang banda, ganun ba ka, di ba? Hindi ho dahil sa marunong magaling. Let's say may programa ka, kundi dahil sa meron kang puso na nagmamahal sa Diyos sa ating kapwa. Ang tagumpay ng buhay ay nakapaloob doon. For us to overcome discouragement, learn to know and understand the love of God. Learn to also to understand the limitation. Meron tayong limitation. Next slide, as I wind up. Ito sabi ni David. Ang sabi ni David, then you trust in God's power and not your own to accomplish His purpose for you. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, huwag sa ating sarili, upang matagumpayan natin at matapos natin layunin ng Diyos sa ating bumuhay. Sabi niya dyan, David was greatly distressed for the people spoke ano sabi niya? Of stoning him. Tignan niyo. Yung mga kasama niya sa buhay, yung mga general niya, gusto siyang batuhin, gusto siyang patayin. Naranasan niya yun, na-discourage siya. Kaya think about this, leadership. Whether you are dealing with church, departments, home, or whatever, or business mo, trabaho mo, hindi mawawala yung bagay na ito. Hindi mawawala yung mga taong laban sa'yo. Hindi mawawala yan. Si Kristo nga pinako sa krus eh. Tayo pa kaya? So yung discouragement lagi nandyan. Pero think about this. Ano ginawa ni David? But David encouraged himself in the Lord his God. Bakit? Kilala niya ang Diyos eh. Mahal siya. At kung meron mang magpapalakas sa niya, ang Diyos talaga. Hello? May problema ka sa anak mo? Lumapit ka kay Tulpo. Patulpo mo siya. Ang malukot, no? Ang tanong, nasasagot ba niya lahat? Hindi. Kaya ka dapat lumapit. Kay pastor, hindi rin. Lapit ka sa akin, ilalapit kita kay Lord. Tutulungan kita lumapit sa tulungan kita mag-pray. But think about this. David encouraged himself in the Lord his God. In the Lord his God. Amen. Kaya sabi sa Bible, si David ay man's after God's own heart. God's own heart. Kaya minsan pag ako may problema sa Lord, iniyak ko ng Panginoon, tulungan mo akong mapalakas. Dealing with people, dealing with pastors, dealing with ministers, Lord, give me. Encourage himself in the Lord, his God. Next slide. Ito sabi ng Psalm 16:78, pinupuri ko si Yahweh na aking pumapatnubay, sa gabi sa budi ko siya gumagabay. Tayo po tayong lahat as I wind up this step. Nais natin basahin sandali ito. Ito yung sabi ni David eh. Tingnan nyo. David encouraged himself in the Lord. Kanino siya nagpalakas? Sa Panginoon. Ang pinakasolusyon sa discouragement is to allow God to encourage us. Encourage us. Sabi, pinupuri ko si Yahweh na aking pumapatnubay, sa gabi sa budi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kapatid, sa umagang ito, ano yung nagpapalungkot sa'yo? Ano yung source ng discouragement mo? Pagod ka na ba? Frustrated ka? May takot ka ba? May kabiguan ka ba? May mga plano ka ba na hindi nangyari, hindi natupad? May mga pangarap ka bang bumagsak? Nawalan ka ba ng trabaho? Frustrated ka ba sa buhay mo? Sa relasyon mo, sa mga anak mo, frustrated ka ba? Hindi nawawala yun. Pero think about this. Sino magpapalakas sa'yo? Pwede kang lumapit sa kapwa mo, pero marahil ang kapwa mo mas mabigat ang problema kaysa sa'yo. Pero think about the Lord. Si David, gusto siyang patayin ng mga kasama niya, gusto siyang batuhin. Frustrated sila eh. Bigo sila. Bigo din si David na ma-realize niya yung mga kasama pala niya, siya pang papatay sa kanya. Mga friends niya to, mga general niya to. Pero gayon pa man, saan siya humanap ng lakas? Walang iba kundi sa Panginoon. Ito sabi pa ni David, alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso ko't diwat ay nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutan ang mahal mo ay masadlak. Tingnan mo, pagkat di mo tutulutan ang mahal mo ay masadlak. Alam niya mahal siya ng Diyos. Kapatid, alam mo mahal ka ng Diyos. Ano ang problema mo? Dahil mahal ka ng Diyos. May problema ka pa, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang pamilya mo, mahal ng Diyos ang anak mo, mahal ng Diyos ang buhay mo, mahal ng Diyos ang trabaho mo. Mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng bagay.
na ibinigay niya sa iyo. Kaya mahal ka ng Panginoon. Isipin mo, mahal ka ng Lord. Mahal ka ng Diyos. May sakit ka, mahal ka ng Diyos. Ang sabi dito, sa daigdig ng mga patay at doon ay magnas, ituturo mo ang landas dapat tungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagagalakan, ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. There is a joy, endless joy, in the presence of God. Kapatid, sa umagang ito, magpalakas ka sa Panginoon. Palakas tayo sa Diyos. Hindi ko na tatapusin yung message na ito. May karugtong po yan. Next week na lang sa biyaya ng Panginoon. Hanggang dito na lang marahil. Pero tingnan niyo po, isipin niyo ito. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Eternal joy in the Lord. Hallelujah. Kapatid, kanino tayo dapat magpalakas? Diba sa Diyos lang? He is the source of all our encouragement. Kaya walang dahilan kung bakit hindi natin dapat siya kausapin lagi. Mahimuto ka sa kapwa mo. Sabi mo sa Diyos. Magpalakas ka sa Panginoon. Magpalakas tayo kay Lord. Amen. Kung meron man dito nangailangan ng prayer, just come into the altar and then ask God, Lord, to encourage you and be strengthened by His presence. Sige po. Meron po bang needs dito? May burden kayo, may mga bigatin kayong dala-dala. Just come and we will pray. Upo kayo mahiya, magpalakas tayo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, kailangan ko ng kalakasan nagmumula sa'yo. Meron akong discouragement na naranasan sa buhay. It could be discouragement sa anak, pamilya, trabaho, kapwa, kaibigan, o sa sarili mo. Just come and ask God to strengthen your life. Magpalakas ka sa Panginoon. Katulad ni David, katulad ni Himaya, he encouraged himself in the Lord. Hallelujah. Sige po. May karamdaman ka, magpalakas ka sa Panginoon. Praise God. May problema ang kaibigan mo, gusto mong maging daloy ng pagpapala para sa kanya, just come and ask God's directions and leading. Sige po. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sige po. Ano nagpapalungkot sa iyo? Humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Kagalakan ng Diyos. Hallelujah. Muli mo reflect yung last verse natin na as we wind up with prayer. Sa mga kabataan, discouraged ka ba sa pag-aaral mo? Let's come and ask God's strength ng Panginoon. Take note of this. Unawain po natin. Sabi niya rin, ang Diyos dapat kong purihin na siyang pumapatnubay sa akin. Hallelujah. Gumagabay, nakakalam ng aking kalooban. Alam kong kasama ko siya tuwina, kapatid. Pag sinabing kasama, ano man ang sitwasyon mo, nandyan siya. Hindi kanya iniiwan. Hindi kanya pinababayaan. Kung piling mo nag-iisa ka, hindi totoo yun. Kapiling mo ang Diyos. Kapiling mo ang Diyos. Minsan may dinalaw ko sa ospital. Sabi niya, Pastor, salamat dinalaw mo ako. Wala namang gustong dumalaw sa akin. Sabi ko, hindi. Nandyan lagi ang Panginoon. Kapiling mo siya. Huwag mong isipin, ikaw yung nag-iisa. Totoong nadadama niya parang walang dumarami sa kanya. Pero kapag hindi totoo yun. Sabi dito, kapiling mo ang Diyos sa tuwina. Hindi ka matitinag pagkat kapiling siya. Kahit ako'y nagdiriwang, puso ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Ito maganda. Galing sa kanyang kapanatagan ng buhay, kalooban. And let's ask God. Kapatid, sige po, puso sa puso, kausapin mo ang Panginoon. Hindi siya malayo. He is the source of encouragement ng buhay natin. Hallelujah. Ama, sa totoo lang, nakararanas po kami ng lungkot sa buhay. Iba-iba pong dahilan, Panginoon, kalungkutan at kapaguran, O Diyos. Minsan nagawa na namin ang lahat ng bagay, napagod na kami, pero hindi po kami naging masaya sa amin pong naging kapaguran. Bakit po kaya? Marahil, O Diyos, mali po ang amin pong damdamin. Mali po ang aming source ng strength. Mali mo po, Panginoon, ang aming layunin sa buhay. O Diyos, patawarin mo po kami sa aming pong mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming kahinaan. Kung meron pong mga bagay na hindi mo namin natututunan sa mundong ito, sa negatibong mga sitwasyon na kung saan, O Diyos, pinapaintulutan mong mangyari upang ma-develop po ang aming Christ-like character sa buhay namin. Lord, forgive us.
Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, huwag namin ito namin sarili lang namin. Tulungan mo kami ito namin sarili sa iyo, O Diyos, na siyang pinagmumula ng lahat. Sa iyo nanggagaling ang buhay. Kaya tama lang po, Panginoon, ikaw ang lagi naming isipin, Panginoon, sapagkat ikaw po ang siyang pinaka-source ng buhay namin. True meaning of life does not lies on ourselves, but to you alone, O God. Panginoon, naniwala ko, Lord, kaya mong palitan ang kalungkutang bumabalot sa kalooban ng bawat isa sa amin ng kagalakan nagmumula sa iyo. Lumalapit po kami, Panginoon, yakapin mo ang bawat isa ng iyong presence, O God. Sige po, damin niyo po yung presensya ng Diyos. Walang iba kundi kayo naisin po natin yakapin ng Panginoon. Yakapin mo ang Diyos. Kapiling mo ang Panginoon, may sakit ka. Ang Diyos ang iyong manggagamot. Hindi po marahil ang doktor o gamot na yung tinitig. Maring gamitin ng Panginoon yan, pero mas higit sa lahat, ituon mo ang sarili mo sa Diyos na siyang may kakayanang magpagaling at maghimala sa buhay mo. He can recreate defective system ng body natin because He is the architect of our lives. He is the architect of our lives. He is the architect of our body. In Him, there is nothing impossible. Wala pong imposible sa Diyos. Makapangyarihan siya. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya kanyang pasahin, kaya kanyang palakasin. Kaya niyang bigyan ng tagumpay ang mga plano mo sa buhay na naayon sa kanyang kalooban at katwiran. Ama, 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 Ama. Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, yakapin ka namin sa mga sandaling ito. Hindi mo na kami hihingi, Panginoon, ng mga bagay na kailangan namin, kundi, Lord, nais lang po namin ilapit ang aming sarili sa iyo. O Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord, narito po kami, Panginoon. Kung paano ginawa ni David, nagpalakas siya sa iyo, O Diyos. Puso niyang ilalapit ang buhay niya in spite of the stress and discouragement that happened to him. Lord, I pray in the name of Jesus, Lord, let the strength that comes from you, Lord, overflows in our midst this day, Lord, this moment, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Yakapin mo kami na yung presence, Father God, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Hallelujah. Ama, sa kabila ng discouragement na nagaganap sa buhay niya, Panginoon, palakasin mo siya. Bigyan mo siya ng lakas ng loob, O Diyos, papagtagumpayan, Panginoon, anumang pagsubok na kanyang hinaharap, O God, in Jesus' name, Lord. Palakas ka sa Panginoon, kapatid. Ano man ang problema mo, ang Diyos na yung kalakasan, ang Diyos na yung tagumpay. In the name of Jesus, hallelujah, I pray, Father God, for your sweet anointing, O God, upon my brother's life. In Jesus' name, Lord, let your encouragement overflow upon his life. In Jesus' name, Panginoon, salamat po, Diyos. Ama. Ang kalakasan, Panginoon, galing sa iyo, O Diyos. Palakasin mo po, Panginoon. Lord, I pray for encouragement upon my brother's sister's life. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Damin po ninyong presence ng Diyos. Damin niyo po yung yakap ng Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah. Nothing is impossible with you, Lord God. Nothing is impossible. Lord, I pray. Yakapin mo pangulila, Panginoon, kapatid namin ito, Panginoon, sa iyong presence, O God. In Jesus' name. Ano man roon ang rahilan ng kanyang paglapit sa altar, O Diyos. Ikaw po nakakaalam nito. Kaya dalahin ko po, Panginoon, inyong pong pagpapala. Yakap, O Diyos, ng himala, Panginoon, maranasan po niya. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, Lord, I pray for my brother, O God. Take care of him, O Lord. Lord, encourage him, Lord. Encourage him. In Jesus' name, take away all the discouragement, O Lord. Let him overcome such in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, sa langit ko, Panginoon. Ama, wala pong imposible sa iyo. Tuloy po tayong manalangin, mga kapatid. Sa inyong kinalalagyan, patuloy niyo pong idulog sa Panginoon kalakasan at biyaya na manggagaling sa Panginoon kanyang habag na umiral sa buhay nating ito. Hallelujah. God, we pray for your provisions, guidance, and leading. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. I pray, God, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Oh, Lord Jesus, we pray for your presence. We pray for your presence, oh God, in Jesus' name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kalakasan mula sa iyo, O Diyos. Kalakasan po, Panginoon. Yakapin mo po, Panginoon, himala. O God. O Lord Jesus. Lord, aliwin mo kami, Panginoon. Aliwin mo si Nanay, O Diyos. Sa kanyang kalagayan, sa pangalan ni Jesus, O God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah.
kalakasan mula sa iyo, O Diyos, maranasan, madama, Panginoon, mga kapatid namin ito, O Diyos, Lord. Alawin mo po, Panginoon. Lord, yakap ng iyong pagmamahal, lakap ng iyong kalinga, O Diyos, lakap ng iyong biyaya, lakap ng iyong malang, Panginoon. Yakap, O Diyos, I pray, Father God, Lord, sa panahon ito, Panginoon. Think about the Lord. Think about Jesus. Isipin niyo po ang Panginoon. Hindi siya malayo sa iyo, kapatid. Hindi siya malayo. Malapit po siya. Amen. Hallelujah. God, I pray. I pray, Father God, in Jesus' name. Damin po ninyo ang presence ng Panginoon. Sige po. Kapatid. More than anything else, higit po nating yakapin ang presensya ng Diyos. Ipadama natin sa Panginoon, mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Mahalaga siya. Sige po, patuloy nating yakapin ang Panginoon. Patuloy mong idalangin, Lord, yakapin mo kami na yung presence, O God. Katulad po, Panginoon, ni David, ni Nehemiah, Panginoon, sa panahon na kanila pong discouragement, Lord, nilapit na kailang sarili sa iyo lamang po, Panginoon. Sa iyo po, O Diyos. In you alone, O God. In you alone, Lord. You are the source of hope, source of love, source of joy. You are our encouragement, O God. In this world full of imperfection, O Lord, to you we can be able, O Lord, to receive, Lord, the guidance, the leading that we need, O Lord, to direct our lives, O God. Salamat po, O Ma. Kay Nanay, Panginoon, kalakasan, tagumpay, biyaya mo po. Kaaliwan din naman, O God, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. I pray, Lord God, for your touch upon her in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Yakapin mo siya, Panginoon, yung presence. Yakapin mo po, Panginoon, yung presence, O Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Ama. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. Spirit of the living God. Speak to them, Lord. Speak to them, O God. In Jesus' name. Lord, ipadama mo po, Panginoon, hindi ka malayo, Panginoon. Laging nandyan ka, O Diyos. Continue to bless our homes, O God. I pray, Lord God, for your mighty touch, for your healing power upon my sisters' lives. Lord, alam ko, uwi siyang may kagalakan. May himala siyang matatanggap mula sa iyo. As she embrace your presence, desire for your presence, O God, to touch her lives, O Lord, in Jesus' name. God. Ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. I pray for my brother, Lord God. I pray, Lord, oh God, padama mo sa kanya, Panginoon, hindi ka malayo. Lord, salamat po. Yakapin mo siya ng iyong presence, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. I pray for the at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat.
Patuloy po kaming lumal sa pagsubok na iyong sa biyaya. pinahintulot. Patuloy po namin ang kalinga mo po sa buhay para sa aming lahat ng pangailangan ng bawat isa. Panginoon, patuloy mong yakapin, Panginoon, ang iyong kalakasan ng aming tahanan. Let your encouragement, Lord, rules over our lives within our homes, O God. Bawat relasyon, Panginoon, pasayahin mo, palakasin mo po ang bawat ugnayan ng bawat isa sa loob ng tahanan, magkakapatid, mama sa magulang, mag-asawa, O Diyos, pagtibayin mo po, Panginoon. Let encouragement, Lord, overrules, O God, their lives. Let your encouragement, O Lord, God, maging maghari sa kanilang buhay. Kalakasan mo po, Panginoon, yung presence mo, Lord, madama ng bawat isa. Save our homes, save our loved ones, save our friends. O God, salamat po, Panginoon. Lord, uuwi kaming taglay po namin ang kagalakan mula sa iyo. Himala ng mula sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, ikaw po, Panginoon, ang aming pong naging encouragement. Salamat, minahal mo kami at patuloy mo kaming minamahal. Salamat sa habag at awa mo sa amin, sa iyong biyaya, sa pagpapatawad. Tulungan mo kaming lumago sa iyong pong karakter. Gayon din naman, Panginoon, ang pag-ibig mo magmiral sa amin upang amin pong mamahal, matanggap, maunawaan ang aming kapwa sa kabila po ng mga sitwasyon na dumarating sa buhay namin at mga discouragement na nagaganap po sa aming paligid. Lord, thank you, God. Mahal mo kami. Mahal mo kami. Mahal mo kami. Mahal mo kami. Salamat po. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mahal mo kami, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kalulatian, papuri, pagsamba at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, Panginoon at Diyos na nagmamahal sa amin. Lahat may magsabi ng malakas na Amen. 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 Praise God. God loves you. God loves you. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat. Salamat sa Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Unang-una, Panginoon, sa iyong mga encouragement words, Panginoon, na nakakapagpalakas sa amin, Lord God, araw-araw, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, na araw-araw, Panginoon, nagpapalakas sa amin, Panginoon, sa lahat ng nararanasan namin, Panginoon. Sa iyong salita, Panginoon, na nagpaparamdam sa amin, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, ng iyong kabutihan, Lord God, ng iyong awa, O God, at kadakilaan, Panginoon. Lord, may we always look unto you, Panginoon, na sa lahat ng mararanasan namin, Panginoon, ikaw ang aming tignan, Panginoon. Ang iyong kabutihan, Panginoon, ang aming tignan, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang aming tignan, Panginoon, at lagi naming balikan, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na marami pa kaming mararanasan, Panginoon, hanggat nabubuhay kami dito sa mundo, Lord God. Pero alam namin, Panginoon, Lord, na ikaw yung kasama namin, Panginoon, dahil ipinangako mo, Panginoon, that you are with us, Panginoon. Alam namin, Lord God, na lagi ka namin kasama, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Alam namin, Lord, na lagi ka naming nasa tabi, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat po, Panginoon. Lord, dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, na nagdiriwang, Panginoon, ng kanilang kaarawan, anibersaryo, Panginoon.
Lord, ang relasyon, Panginoon, ng mag-asawa, Panginoon, Ikaw ang magpalakas, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang bumalot, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa mga anak mo, Panginoon, na bagong dalo, Panginoon, dito, Lord God, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, we pray, Panginoon, na hindi ito ang una't huli, Panginoon, ng kanilang pagdalo, Lord God, kundi, Lord, magtuloy-tuloy, Panginoon, lumago, Panginoon, sa relasyon sa iyo, Panginoon, at Lord, maging ang aming relasyon, Panginoon, lumago, Panginoon, araw-araw, Panginoon. Mas makilala ka namin at magpakilala ka sa amin, Lord God, ng lubusan, Panginoon. Salamat, Lord, Ikaw ang mag-ingat, Lord God, sa bawat isa, Lord God, as we, Lord God, lumabas, Panginoon, ng bahay-sambahang ito, Panginoon. Ikaw ang mag-ingat, magprotekta, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. At alam namin, Lord God, ang kalakasan na pinagkaloob mo sa amin, Lord God, ang aming magiging encouragement, Panginoon, para, Lord, ma-share, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, sa ibang tao, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Taas mo natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan sa tanay ito ng Diyos at patuloy na pagpapalakas na ating pong matatanggap mula sa ating Diyos. Taglay ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkipisan, patnubay, galaw at direksyon ng Diyos Espiritu Santo suma ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you. God bless. Palakas po tayo sa Panginoon. God bless you all. God